Okay, alright. Kaya walang rason para tayo mag-quit. Amen? Hindi marami tayong rason mga kapatid para tayo magpatuloy at manatili na maglingkod sa Panginoon. Tumayo po tayo angan. Please, and let's go back to Luke chapter 8. Ano po? Luke chapter 8. Now let's go to the another topic about the doctrine of devils this afternoon, and then next Sunday ay pag-uusapan po natin na patungkol po sa devil possession at devil's obsession. Okay? Maganda, abangan niyo po yan para malaman niyo po ano pong pinagkaiba ng possession, yung ikaw ay possessed ng diablo at obsessed ng diablo. Para malaman po ninyo, mga kapatid, sino po yung napuposes at sino po yung na-o-obsess. Yan. Okay, dito po tayo sa Luke chapter number 8, verse number 26, sabi niyan, and sundan niyo naman po ako na naman po. And they arrived at the country of the Gadarenes, which over against Galilee. And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time. Matindi to, no? Na-meet ang Panginoong Kristo itong isang lalaki na sinasalipan na matagal ng panahon. And wear no clothes, walang damit. Neither abode in any house, hindi yung nakatira sa isang tahanan. But in sa nakatira, tombs. Sa sementeryo. Pero mga kapatid, drop down to verse number 35, hanggang isang araw mga kapatid, kinas out po ng Panginoong Jesucristo. Ibaba lang natin muna. Dito sa 28, and when he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him and was kept bound with chains and fetters. Palagi mo yan, nakakadena siya. He did break the bands, pero kaya niyang putulin yung kadena. And was driven of the devil into the wilderness. And Jesus asked him, tinanong po ng Panginoon Kristo, saying, What is thy name? Anong pangalan mo? Sabi niya doon sa nakasanib doon sa lalaki, and he said, Legion. Ang ibig sabihin ng Legion, because many devils were entered into him. And then sabi niya, and they besought him that he would not command them to go out into the deep. And there was there an unheard of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he should suffer them to enter into them, and he suffered them. Then when the devils out of the man, lumabas na po ito yung mga demonyo, devils, ibig sabihin marami, mula sa lalaki, and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked. And they that fed them saw what was done. They fled and went and told it in the city and in the country. Ito na yung kalagayan niya pagkatapos siya makasal. 35. Then they went out to see what was done, and came to Jesus, and found the man. Saan na po natagpuan yung lalaki pagkatapos makasal? Out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Yun, napakagandang kalagayan. Tayo manalangin din Diyos, salamat po sa ahapon po ito. Oh God, please, give us wisdom. Muli, nakikiusap po ako, Panginoon, na huwag niyo pong papayagan ng diablo na magkaroon ng puwan sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming pong mga pagkikinig. Give us a Holy Spirit. Let the Holy Spirit of God control our hearts, our minds, yung pagtanggap po namin, Panginoon, sa inyo po mga salita. At itaboy niyo po, sawayin niyo po ang kaaway na ito, Panginoon.
sapagkat alam ko po na ayaw ni Satanas, Panginoon. Ayaw ng mga devils na ito, Panginoon, ma-expose po siya, Panginoon. At malaman namin yung kanyang mga trabaho, araw-araw, Panginoon, sa mundong ito. Please, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po niyo pong lingkod. Give us your word, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Na makinig na maigi sapagkat alam niyo po, mga kapatid, ang diablo ay hindi po ito biruan na persona. Amen. Kung meron mang nakakatakot, panganib na persona para manira, mga kapatid, sa bawat buhay natin, walang iba kundi ang demonyo. Satan hanggang sa kanyang mga tagasunod, wala pong iba kundi yung mga devils, yung mga demonyo, mga kapatid, the fallen angels. Ang dami, matindi ito. He is a very powerful person, beings, mga kapatid. They are powerful beings. Amen. Alam niyo, meron silang, katulad yung sinabi ko sa inyo kanina umaga, meron silang kapangyarihan na pakialaman yung ating katawan. Nakikinig po? Meron silang power. They have the power to cause physical disorders sa ating pong mismo, mga kapatid. Kaya minsan, makita po ninyo, mga kapatid, meron silang kapangyarihan para huwag tayong pagsalitain. Meron silang kapangyarihan para tayong bulangin. Meron kapangyarihan ang diablo, mga kapatid, para tayo'y saktan, makikinig. Meron kapangyarihan ang demonyong ito, mga demonyong ito, para tayo sirain o bigyan ng pinsala. At ito pa, matindi. Meron silang power to give us mental disorders. Nakikinig? Nakuha niyo yun, mga kapatid? Tayo makita niyo, pakinggan niyo ito. Una, paano tayo binibigyan ng mental disorder? Yung hindi maayos na kaisipan, hindi maayos na pag-iisip. Kama, makinig na maigi. Makinig na maigi. Nakikinig po? Una, yung pagkakaroon ng tinatawag ng insanity. Insanity. Ang ibig sabihin ng insanity, pagkasira ng isip, pagkabaliw. Nakikinig, mga kapatid? Kaya makita nyo, yung mga baliw, yung wala sa katinuan ng isip, mga kapatid, yan po'y kagagawan, yung pong sinasabi natin ng mental disorder, yan po ay kagagawan ng mga demonyo. Amen. Kagagawan ng demonyo, mga kapatid, yan. Kaya makita nyo po yan, pagka ang tao wala po siya sa katinuan, tinan nyo po itong binasa natin. Ano sabi ng Bible dito sa ating pong binasa? Ito'y isang lalaki, mga kapatid, itong isang lalaki ito na possessed ng mga demonyo, devils, it means legion, it means marami, sabi ng Bible, for a long, long time. Napakatagal na pong panahon. Pero tingnan nyo nga, sino po ang isang tao na may katinuan, mga kapatid, na walang damit? Kundi the fact na wala kang damit, wala tayo sa katinuan. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, pagka ang tao po'y totoong tumanggap na kay Kristo, mula sa ating kasuotan hanggang sa ating asal, sa ating pag-uugali, mga kapatid, ay dapat lahat ng yan ay babaguhin ng Diyos. Kasi dapat, mga kapatid, na hindi po wala tayo sa katinuan ng ating kasuotan, yan po'y tinatawag ng mental disorder, mga kapatid, at lahat ng mga mental disorder, hindi po kagagawa ng Diyos yan, kundi kagagawa ng demonyo. Isipin niyo po ito. Yun na nga lang pong magdamit ka na naka-miniskirt. The question is, bakit ka nagsusuot ng maiksi? Yes. What do you mean? Di po ba, amen? So, ibig sabihin ka kaya nga ang Bible nagtuturo ng kasuotan, yung sa tamang kasuotan, modest apparel. Ibig sabihin, tayo po'y magsuot ng tamang kasuotan. Ibig sabihin, takpan natin yung bahagi ng ating katawan na dapat takpan. Hindi po dapat i-expose lahat yung pong bahagi ng ating katawan. Amen. Amen. Pangalawa, pati po yung pagsusuot ng mahigpit, hapit na hapit. Kaya nga hindi mo maganda at tama sa babae na
So sa Garden of Eden, mga kapatid, nagtuturo na ng Diyos ng tamang kasuotan. Di ba? Amen. Kaya sabi rin niya sa Deuteronomy chapter 22 verse number 5, ang kasuotan ng lalaki ay hindi dapat isuot ng babae, at ang kasuotan ng babae ay hindi dapat isuot ng lalaki. That's why we do not believe in unisex clothes. Amen. Hindi tayo naniniwala, mga kapatid, sa tinatawag na unisex. Sinitin niyo po, sino po ang nagpauso ng unisex? Mga bakla. Yeah, amen. Mga bakla. Amen. And I believe, mga kapatid, ang mga bakla ay sila po'y possessed ng mga demonyo. Right. Amen. Oh, masakit ang gabi, pero yan po'y katotohanan. Amen. Amen. Yan po ay katotohanan, mga kapatid. Kaya makita niyo po, insanity, yung pagkasira ng isip, akalain mo ito isang tao, isang lalaki na walang damit at hindi siya nakatira sa isang tahanan, kundi pinipili niya na tumira sa isang simenteryo na tirahan. Kung talagang matino ka, kapatid, kaya makita nyo, ang trabaho ng mga demonyo, mga kapatid, mula kay Satanas hanggang sa mga demonyo, ay bibigyan tayo ng mental disorder. Wala po sa katinuan, wala sa tamang pag-iisip. Amen! Kaya masalamat sa Panginoon na lahat po tayo dati walang tamang pag-iisip, wala sa katinuan sa pag-iisip, pero nung tayo po'y nakarating sa simbahan ito, tinuro sa atin si Kristo, at tayo po'y tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, katulad ng lalaki ito na sinasaliban for a long time ng mga demonyo, pero nung siya nakakilala kay Kristo, ang sabi rin niya, sitting at the feet of Jesus. Dami nakatira sa sementeryo na walang damit, walang katinuan ng pag-iisip, pero nung siya'y tumanggap kay Kristo, kapatid, may damit na siya. At ayaw na niyang tumira doon sa sementeryo at nakikinig na siya sa Panginoong Hesus Kristo. Yan po ang magandang resulta pag totoong tumanggap ang isang tao sa Panginoong Hesus Kristo. Hindi mo na pipiliin na tumira sa sementeryo. Hindi mo na pipiliin na hubog-hubad ka, wala ka sa tamang kasuotan. Hindi mo na pipiliin na nakatira ka sa sementeryo, kundi pipiliin mo na pumunta ng tamang tahanan at tamang simbahan at naupo ka dyan at maupo ka dyan at nakikinig at masayang nakikinig at natututo ng natututo patungkol kay Kristo. Tingnan niyo po, simula nung naligtas tayo, anong pinipili natin na lugar na punta? Church. Amen. Isa pa, meron silang powers na bigyan tayo ng mental disorders. Come on, makinig tayo lahat. Pinapakita ko po sa inyo isa-isa yung mga trabaho ng mga demonyo o si Satanas. At si Satanas. Pangalawa, so, bibigyan tayo ng pagkasira ng isip. Di po ba? Parang baliw ito, tama? Ewan ko lang. Ako siguro pag ako patirahin ko dyan sa cemetery, hindi ako makatulog dyan. Ha? Sige nga. Oh, ito yung isang tuntog. Tapos, iyan ang tulugan mo. O kaya bubutasan mo yung isang ano doon? Ang tawag doon, dito ba? O, tapos may kabahong doon. Tapos bubutasan mo rin, may mga buto-buto. Papasok ka doon. Ha? O, ano sasabihin ng mga tao sa'yo? Ay, naku, baliw yan. Tama. Amen. Baliw. Ang tindi, mga kapatid. Alam niyo ba, lahat tayo, magiging baliw tayo pag walang Diyos. Tinan mo o, tinan mo yan. Sorry pero yan totoo. Kaya dapat mamulat tayo makita natin ito. Tinan mo nung araw. Kayo pong mga naninigarilyo, di po ba na hanggang ngayon naninigarilyo pa rin kayo? Tinan mo na, o tinan mo doon sa pakete mismo ng sigarilyo, ano nakalagay doon? Smoking is dangerous to your health.
Right. Tapos may mga picture pa doon. Kung ano mga cancer na pwede mo makuha dyan. Pero bakit ba ikaw pa rin ay patuloy na hit-hit ng sigarilyo? Kung matino ang pag-iisip mo, nakita mo na doon na magdudulot sa iyo ng cancer, sakit. Tapos, yung pa rin yung hinihit-hit mo, kapatid, ay may problema ka sa pag-iisip. Pangalawa po, yung pong pag-iinom ng alak. Amen. Alam ko itong nakaraang linggo, maraming tumigim sa inyo ng alak. Hanggang ngayon, hindi mo ba nakikinig? Alam mo naman ng sa akin, the wine is a matter. Right. O sige, tanggalin na lang natin yung big niya. Sige nga, meron po bang uminom ng alak na nagkaroon ng katinoang pag-isip? Wala. Pero maraming dating matino, pero uminom ng alak, naging hindi matino. Right. Amen. Pero bakit marami pa rin umiinom ng alak patuloy? Bakit? Sapagkat yan yung kapangyarihan ni Satanas at mga demonyo, mga kapatid, na overpower tayo, binibigyan tayo ng mental disorders. Amen. Pagkabaliw, pagkasira ng isip, mga kapatid, ang tindi. Sana makita natin ito na lahat po ito ay nagagawa ng mga demonyo. Amen. Hindi gawa ng Diyos ito. O katulad na halimbawa, lalaki ako. Tapos pipilitin ko na magsasandal ako. Ang hirap kailangan ganyan. Tapos patatapiasan ko yung mga muscles ko. Magpapatulog ako para matanggal yung mga muscle ko. At magpapatulog ako para magkadibdib ako bilang lalaki. Isipin nyo doon, Pastor RJ, bagay ba? Hindi. Di ba? Isipin mo si Brother Kore. Ngayon na nakita ng ganyang katanda. Tapos papaklapag-lang sa kuha. At sasabihin natin ay wala na ito si Tatay Kore. Baliw na ito, bakit matanda na bakla pa rin? Bakit? Kasi alam natin, ng kapatid, wala naman talagang nilikha ang Diyos na bakla. Sino po ang author lahat ng pagsisinungaling? Si Satanas. Amen. Hindi mo ba maliwanag na sinungalingan na ako'y lalaki tapos pipilitin ko na ako'y maging babae? Alam niyo kung makikita lang ito ng mga napakaraming mga tao, mga kapatid, titinong tayo. Na lahat ng mga gawain ito is a mental disorders at walang ibang author niyan kundi si Satanas. Right. Mga demonyo. Amen. Then mula dito, yung pagsisuicide. Yung pagsisuicide. Tinan nyo ito, Mark 9:22. Pansinin nyo ito, Mark 9:22. Ang sabi ng Biblia dito, isang napuposes din, mga kapatid, ng lalaki na napuposes. Tinan nyo please, verse number 14, and when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them, and straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. And he asked the scribes, What question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which had a demon spirit, possessed ng demonyo. When wheresoever he taketh him, he tireth him, he foamed, and gnasheth with his feet, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. And then 20, and they brought unto him, and when he saw him, straightway the spirit teared him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it?
ago since this came unto him? And he said, "Oh, atyan, ang tagal na. Akalain mo, wala pa bata na sinasabi ba na ito ng demonyo?" At alam mo kung anong ginagawa niya? And oftentimes, it cast him into the fire. Ay, malapit ito. Nagsusuicide siya into the waters to destroy him. Huh? But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said unto him, "If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." And straightway the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe, help thou mine unbelief." And when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, "Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him." And the spirit cried and rent him sore and came out of him, and he was as one dead, insomuch that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, "Why could not we cast him out?" So ano problema nila mga kapatid? Yung kanilang pananampalataya. Pero mga kapatid, nung siya po'y nakas out na, ayun, kasama din ni Kristo, mga kapatid. Pero tingnan nyo, anong ginagawa niya? Nagsusuicide. Kaya yung pagsusuicide, hindi yan sa Panginoon. Amen. Ha? Nang tanong ganito, makinig kayo. Meron bang posible ba na mag-suicide ang isang ligtas? Baka may tanong kayo na ganyan. Pastor, nangyayari po ba na may mga ligtas na nagsuicide? Ha? Ang sagot niya, pwede mangyari. Ha? Na kahit tinanggal mo na si Kristo, pwede kang mag-desisyon na titigil ang sarili mong buhay. Pero, yan mga kapatid ay kagagawa ng demonyo. Hindi kagagawa ng Diyos yan. Sapagkat ang bawat buhay natin mahalaga sa Panginoon. Nanuwan niyo ba yan? Kaya kung sino man sa atin dito mga kapatid na anumang problema ninyo, matutunan natin na harapin yung problema natin. Pag tinanggap mo na si Kristo, hindi po tayo exempted sa problema mga kapatid. Pero mga kapatid, dapat po tayo matuto palagi ng salita ng Diyos para pag dumating ang problema, alam natin mga kapatid kung paano harapin ang problema kasama ang Panginoong Diyos natin. Amen. Pero please mga kapatid, huwag naman kayo kung dumating sa punto na gumawa kayo ng desisyon na hindi mo na kaya ang problema mo tapos sa pamarili mo sarili magsusuicide ka. Hindi po gawain ng Diyos yan. Right. Amen. Yeah, amen. Gawain yan ng demonyo. Alam niyo ba yan? Amen. Amen. Tingnan natin lahat yan. Lahat yan. Yung nababaliw, yung napupulol, kapatid yung wala sa matino at normal na pag-iisip, gawain ng demonyo yan. Yung kikipili mo, yung sarili mong buhay, gawain ng demonyo yan. Amen. Amen. Alam niyo, wala tayong problema na hindi kayang isolusyonan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ang pinakamaganda, pag may problema tayo, huwag tayong tumigil na magbasa ng Biblia, huwag tayong tumigil na manalangin, huwag tayong tumigil na pumunta sa bahay, sambahan ng Diyos, and let's listen to the preaching of God's word. Amen. Amen. Bakit ito lang yung paglaban natin Kasi ang diablo mga kapatid, si Satanas ang kanyang mga kampon, mga demons kapatid, meron silang powers na tayo po is bigyan ng physical disorders and mental disorders. So sasabihin ko sa inyo, tapos sasabihin natin na ayoko nang pumunta sa simbahan. Ang tanong, saan nang galing yung kaisipan mo na yan? Amen. Ayoko nang mag-sorry. Saan nang galing yung kaisipan mo na yan? Offended ako kay pastor. Saan nang galing yung kaisipan mo na yan? Mental disorder.
disorder. Kaya makita nyo, kung totoong tinanggap na natin ang Panginoon, mga kapatid, dapat meron na tayong katinuan palagi. Oo, nakikinig mga kapatid? Matino na dapat tayo. Ay mahalaga po na makita natin itong mga bagay nito, malaman natin itong mga bagay nito. Kaninong trabaho ito? Kapatid, kaninong kapangyarihan nito na may powers, mga kapatid, na tayo bigyan ng physical disorder, pwede tayong bulagin, pwede tayong saktan. Kakalayo mo yan, katulad yan, sinasaktan niya yung kanyang sarili, tapos wala sa matinong pag-iisip, nakatira sa sementeryo, walang damit. Kaya nga sa simbahan na ito, mga kapatid, tinuturuan tayo na magdamit, tinuturuan tayo na magkaroon ng tamang asal bilang mga anak ng Diyos. Hindi na dapat tayo sa susunod. Abangan niyo po yung sinasabi ko sa inyo na dapat maunawaan niyo po yung demon possession at saka demon obsession. Dapat maunawaan natin ito. Kaya makita po natin, mga kapatid, na pagka nalaman na natin ito mga ito, hanggang sa mga activities ni Satanas, tinan niyo po, isa sa mga matinding trabaho o mga activities ni Satanas, mga kapatid, mga devils, they distract men to prevent his salvation. Yan ang matindi dyan. Yan ang matindi na activities ni Satanas. They distract men to prevent his salvation. Kaya makita nyo, sa salvation, mga kapatid, battle ito, gera ito. Because Satan don't like every people, every human being na sila po ay maligtas. Kaya makita nyo sa salvation pa lang may bakbakan na. Amen. Satan uses these devils, evil spirits in his works of drawing men away from the word of God and unto himself. Ayaw ni Satanas ito, ginagamit niya yung mga demonyo, mga kapatid, upang ilayo ang tao sa salita ng Diyos, ilayo ang tao sa kaligtasan, kapatid, upang hindi sila magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya makita niyo dito pa lamang sa lumang tipan, nandiyan na po ang trabaho ng demonyo. Nandiyan yung tinatawag na mga wizards. Amen. Tinan niyo po ito. Dito po tayo sa Deuteronomy chapter 18. Come on, please. Let's go quickly. Deuteronomy chapter number 18. Verse number 9, sabi ng Bible dyan, when thou art, sabi ng Panginoon sa mga Israelite, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Ano itong mga karumang-dumang na trabaho ng mga taong ito sa lugar na ito, nakabilin-bilinan ng Diyos, na sabi niya, huwag kayong papanig sa mga Diyos na ito, ng mga kalukuhan ng mga taong ito. Ano itong mga kalukuhan na ito? Tignan niyo. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the vine, or the useth, ano tawag yan? Divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Amen? Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Dito mga tao. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Ayaw ng Diyos to. Sabi niya, huwag kayong papa-influensya sa mga ganito. Thou shalt be perfect with the Lord thy God. For these nations which thou shalt possess, hearken unto observers of times and unto diviners. But as for thee, the Lord thy God hath not suffered thee so to do. Ano ito mga ito? Ito mga tinatawag na the practice of divination. Makinig.
ang Kristiyano hindi na po pumupunta sa manghuhula. That's right. Amen. Ano naman yung may mga kapatid? Ang tagal-tagal nyo na dito, baka, naku, pastor, may sakit yung anak ko. Dalhin ko kaya kung sa matanda, kung sa kapitbahay namin. Kasi ang galing manghula yun. Alam mo, minsan nga, hihinot ako, tapos may mga sinasabi mo sa kulurong, sa kulurong. Ha? Ang tawag po dyan, divination. Pangalawa, yung tinatawag na necromancy. Nakikinig. Ano po itong mga necromancy? The practice of talking to the spirits of the dead people. Oh. Nakikinig kayo? Kaya yung sinasabi natin, ako, pastor, namatay yung lolo ko. Tapos, nagpakita. Ang sabi ng lolo ko, kinakailangan daw magkatay tayo ng 10 baka, pastor. Oh, alam niyo yan. Kaya mga mahal kong mga kababayan ko, huwag kayo masasaktan sa akin, ha? O kayo mga mahal kong mga iguro, kayo mga kalingkan, ang dami yung kaugalian na ganyan. Tapos tatawagin yung pinakamatanda ko sa bayan. Ha? Sasabihin niya, ako, sabihin mo kay papa mo at pray ako kanina. Maghanap ka ng siyam na itim na manok. Ha? Isang baboy din na itim. Tinignan ko sa likod. Naku, mas malaki yung puting baboy. Maliit yung itim. Sabi niya, sabi mo sa tatay mo, ito na lang puti. Nagbago. Ano pinipento ni Brother Johnny? Bakit? Kasi, yung manghuhula, mas malaki yung ulo kasi kanya yun. Ha? Tapos, mga kapatid, kakausapin yung patay. Alam mo, sabi ng uncle mo, nako, sa 40 days, kinakailangan, maghanda kayo ng siyam na itim na manok, siyam na itim na baboy, siyam na itim na kalabaw. Bakit, pastor? Meron bang puting kalabaw? Meron. Punta kayo sa amin sa Cagayan, sa Calaveria, ang daming puting baboy. Ay, puting kalabaw. Oh. Tapos siyam na baka, naku po, pirwiso ito. So, ano pang magagawa ng patay? Tatawag ka ng mga tikulatilo, buyon, tapos katungtong mo na naging natay ng kamag-anak mo. Amen. Tanong ko mga kapatid, sila ba talaga kausap niya o yung mga demonyo? Yeah. Right. Kaya tayo, baptist na tayo, huwag na tayong maniniwala sa ganyan. Come on, amen. Baptist na kayo, hindi na tayo naniniwala sa nanghuhula. Right. At hindi na tayo nagkipag-usap sa mga patay. Kung ligtas yan, ang sabi ni Biblia, nasa langit yan. Yeah. Amen. That's right. Kung hindi ligtas yan, sige nga, kausapin mo yun nasa impyerno. Ha? Kaya hindi na tayo naniniwala, hindi na tayo nagpa-practice ng ganyan, mga members. Tapos uuwi pa kayo sa probinsya, pag-uwi ninyo, naku, sabi ng lolo natin, yung namatay si ganito, ganyan, naku, kinakailangan katay tayo ng ganito. Wala na yan. Yes. Amen. Gastos lang yan, lahat ng yan ay hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Amen. Ha? Isa pa, yung magic, nakikinig ba kayo? Yung mga nagmamagic, these are the art of working by means of supernatural demonic powers. Yung mga magic na yan, nakikinig kayo? Oh. Ang ganda ng babae.
papagalitin. Ang pangit-pangit na babae, pagagandahin. Mamaya-maya, ang pera lumabas yung totoo. Ayun, hindi gusto. Tama? Nung araw, sa lumang tipan, meron naman ganito. Tinan niyo ito, Genesis 4:8. Tinan niyo ito, alam niyo ito eh. Genesis 4:8. Nakikinig kayo mga kapatid, baka mamaya may namatayan na naman. Tapos, pastor, pag-pray niyo po, yung ganito ganyan, kasi kinakailangan tumatay kami sa pinaklool namin, yung pinakamatanda namin. Naku, huwag na kayo maniwala sa mga lolo, na hindi Biblia ang kanilang paniniwala. Amen. Huwag na tayo magpapaniwalain kasi sasabihin na kasi pastor umanaw kayo, DJ. Ang tawag doon? Yung mga pamati tayo. What is pamati mga kapatid? Kung hindi naman biblical. Kung yung paniniwala na yan, hindi yan mula sa Biblia, huwag na yan gawin. Amen. Hey! O, tinan mo to. Genesis 4:8. Ano sabi ng Bible dyan sa verse number 8? No, ito. Exodus 7. Yan. Exodus. Genesis 41:8. Yan. Ang sabi ng Bible dito, it came to pass in the morning that the spirit was troubled. Sa Egypt po ito. And sent and called for all the magicians of Egypt. O, tinan mo, sino tinawag na Pharaoh? Magicians. In all the wise men thereof, and Pharaoh told them his dream. But, tinan nyo nga kung may nagawa itong mga magician na ito. But there was none that could interpret them unto Pharaoh. O, diba? Kaya yung mga magic na yan, mga kapatid, hindi yan sa Diyos. Nakikinig mga kapatid? And then, pang-apat, yung tinatawag na sorcery. Parehas lang yung divination, pangkukulang. Ay, nangkukulang ito, divination. Ito namang sorcery, pangkukulang. Nangkukulang. Tignan natin Acts 11. Para mabilis tayo. Acts chapter 11. Okay, nakakasunod ba kayo? Gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Para nakakalungkot eh. Matagal na kayong miyembro dito, pero nagpapadala pa kayo, naniniwala pa kayo. Sa mga lolo at lola natin, mga kapatid, nawala naman sa Biblia yung kanilang paniniwala. Panahon na para manandigan tayo kasi sigurado tayo sa ating paniniwala. Tingnan nyo ito. Acts 8:11. Acts chapter 8 verse 11. Okay, nandiyan na kayo? Sabi ng Biblia dito mga kapatid. Ito, naimuna. But there was a certain man called Simon, which before time in the city used sorcery. Amen. Anong ibig sabihin ng sorcery? Nangkukulam. And bewitched the people of Samaria. Yung kinukulam na yung mga tao doon. Giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And to him they had regard, because that of a long time he had bewitched them with sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. Amen. Nung naniwala itong mga nakulang ng tao ito mga kapatid, sila naligtas at nabautismuhan. Both men and women. Amen. Then Simon, tumangkukulang, himself believed also. Tumanggap din sa Panginoon. Naligtas. And when he was baptized, he continued with Philip. Praise the Lord. Naligtas yung mangkukulang at nagpatuloy kasama si Philip. And wondered, beholding the miracles and signs which were done. Napakaganda dito ba? Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. So nandiyan na napakaganda. Akalain mo yan. Kaya
Huwag natin iwasan itong mga mangkukulam na ito, mga kapatid. Pwede silang maligtas. Amen. Amen! Amen. And then ano pa? The practice of divination, nanghuhula. The practice of recommancy. Ano ito mga to? Nakikipag-usap sa mga patay. Yung mga nagmamagic, yung mga sorcery, yung mga nangkukulam. O, baka mamaya ako, hindi ako sinagot. Punta nga ako sa mangkukulam na ito. O, pumunta ka sa mangkukulam. Bakit kasi brinade ka? Naganap ng iba. Hindi ka sinagot. O, dala-dala ng mangkukulam yung manika. Tapos tusukin yung O, di ba? Hindi ko alam yan. Lahat yan, mangkukulam yan. Hindi yan sa Diyos. Basta alam ko, di ko alam yan. Basta alam ko, mga kapatid, lahat ng mga gumagawa ng ganyan, mga kapatid, at naniniwala sa mga ganyan, yan ay sa demonyo, hindi yan sa Diyos. Amen. And then another thing na gawain ng mga demonyo ay the practice of prognostication. Prognostication. Dito po sa Isaiah 47:13, wala na tayong oras. Tignan nyo na lamang papaluin ninyo. Ano naman po ito? Those who predicts by new moons. Yung mga nagsasabi na, naku, bilog ang buwan ngayon. Ha? Sigurado. Si Mrs. Ha? Hindi maganda ugali nila. Bakit? Kasi yung moon, full moon, yan, full moon, kapatid. Kaya kung gusto nyo, hindi na tayo nagimala sa ganyan-ganyan. Yung titignan mo yung bituin na kung nagharap yung buwan at saka bituin, bukas swerte ako. Ha? Yan yung this is the horoscopes and astrology to determine events. Minsan tinatanong tayo, pupunta kayo ng, magbabasa kayo ng dyaryo. Gemini, Libra, ano ba yung swerte ko itong linggong ito? Hey! Hindi na tayo naniniwala sa mga ganyan! Sa mga horoscopes, mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa ganyan! Lahat ng mga ganyan ay sa demonyo! Sino yung mga nagbabasa pa ng ganyan? Ako, Libra. Ako nagbabasa rin ako ng araw eh. Alam mo yung ako Libra ako eh. Mabait ang Libra. September. Pero tingnan niyo po yung February. Ako, mapanganin. Kaya pag nagalit si Sheila, tahimik si Libra. Baka nagbabasa-basa pa kayo, mga nanay. Ha? Mga tatay, mga young people. Alam mo, ang Libra, mapagmahal ito. Mapagmahal. Ha? Tingnan niyo po, ako talaga nagbabasa ako ng ganyan ng araw. High school ako, college ako, pamilya. Ang bait-bait pala ng Libra, kaya nagpapakabait ako. Tinding gawain talaga ni Satanas. Ano? Nakikinig ba tayo? Yan yung mga gawain ng demonyo. Pero tayo mga Baptist, Kristiyano na tayo, believers na tayo, hindi na tayo naniniwala sa mga ganyan. Amen? And then, the performance of many miracles. Alam niyo ba, may mga grupo ng simbahan ngayon na nagpapagaling ng may mga sakit. Kayo pastor, naniniwala ba kayo na pwedeng magpagaling ang Diyos na may sakit? Naniniwala ako. Naniniwala rin ako na ang Diyos gumagawa pa rin ang miracle hanggang ngayon. Kaya siguraduhin natin mga kapatid, yung miracle na pinapaniwalaan natin, miracle na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat ang miracle na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid, meron tayong batayan, alin yun? Word of God. Word of God. Amen. Then ano pa? Matitito, gawain ng demonyo. The rise of false doctrine and cults. Nahilig mga kapatid, napansin niyo ba mga kapatid na sa panahon na ito ay padami ng mga kulto sa paligid natin?
mabasa niyo po ito sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 3. No, wala na tayong panahon mga kapatid, pero basahin niyo po yan. Alam niyo yan, di ba? Anong sabi rin niya? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ano ito mga doktrina ng diablo mga kapatid? Oy, bawal kainin ito. Oy, bawal mag-asawa. Ha? Yan po'y katuruan ng demonyo. Mga kapatid, kung ang pagkain ay hindi yan nakakasira ng ating kalusugan, ang sabi ng Biblia, ipan-pray natin at ililinis ng panalangin at pwede mong kainin. Right, amen. Sasabihin nila, bawal kumain ng dinuguan mga kapatid, pero hindi bawal manigarilyo. Not good. Bawal kumain ng dinuguan mga kapatid, pero mga kapatid, hindi bawal uminom ng alak. At lahat ng mga ganyan paniniwala ay doktrina ng demonyo at mga kulto mga kapatid. Ano pa? Makikita nyo dyan sa 1 John 4, 1 to 3. And then, all idolatry. 1 Corinthians chapter 10 verse 20 to 21, lahat ng gumagamit ng lahat ng idolatry, ibig sabihin, may kinikilala ka na Diyos na hindi yung totoong Diyos. Right. That's idolatry. Alam niyo mga idolatry? Hindi lamang yung may ribulto ka, hindi po yan. Pag mas kinikilala mo ang pera mo, kapatid, kaysa Diyos, that's idolatry. Amen. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos, hindi na tayo naniniwala at nagpa-practice ng mga ganitong bagay sapagkat lahat ito ay walang ibang may gawa kundi ang mga demonyo. Amen. Amen. Yung pupunta ka sa nanguhula, kakausapin mo yung patay, magmamagic ka, ha? Tapos pupunta ka sa mga mangkukulang, ha? Tapos para malaman mo kung swerte ka itong linggong ito, pupunta ka sa horoscope. Tapos ipapabasa mo, tingnan mo nga yung nakaharap, yung kung saan nakaharap yung buwan at bituin. Ha? At yung mga katuruan, mga kapatid, na maling katuruan na wala sa Biblia. At yung mga gumagawa ng mga mirakulo-kulo, mga kapatid. At ano bang kinikilala natin ng Diyos na hindi yung totoong Diyos na mula sa Biblia ito. Lahat ng yan ay sa demonyo lahat yan. Sana po ngayong hapon mga kapatid may natutunan tayo sa mensahe nito. Kaya ako po sinasabi ko sa inyo, tinatsagaan ko itong i-preach sa inyo sapagkat nakikita ko lalo pag pinamatayan kayo, pupunta-punta kayo kung saan. Mas paniniwalaan yung mga lolo-lolo ninyo na walang alam sa tungkol sa totoong Diyos. Ha? Na ngayon, mga kapatid, ngayon, ha? Alam na natin yung mga activities ni Satanas. Alam na natin yung nature ni Satanas. Mapanira, mapinsala, kapatid, ito yung mga trabaho niya. Ngayon, mga believers, mga miyembro ng simbahan ito, dapat manatili tayo dito. Amen. Kumain po tayo lahat, pakipag-usap tayo sa Panginoon. Come on. Come on. Everybody stand up and kneel down and talk to God. My prayer this afternoon, ang aking panalangin ngayong hapon, dapat mapalaya na tayo sa mga activities ni Satanas. Dapat magpasya tayo ngayong hapon na umalis na tayo sa anumang activities ni Satanas. Paki-involve tayo sa mga activities ni Satanas. Magpasya tayo ngayong hapon na umalis na tayo sa activities
Satanas at maaaring involved pa rin tayo. But now, we are now believers. Mananampalataya na tayo sa Panginoong Diyos na totoo. Kaya dapat sa Kanya lamang tayo sumampalataya. Sa Kanya lang tayo nakatuon. Based on His Word. Other than that, activities na ng diablo yan. Yung pong mga isa-isa ko po sa inyo, those are the activities of Satan. Yung droga, lahat yan, activities ng diablo yan. Yung alak, sugaran, sigarilyo, homosexuality, lahat po yan. Those are the activities of Satan. Dakilang Diyos sa kapagpanan, makapangyarihan po sa lahat ngayong hapon. Uli namin nakita, Panginoon, ang mga trabaho, gawain ng diablo, at minsan kami po ay nai-involve. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na magpasya ngayong hapon. Natapusin na po namin ang aming pong involvement sa lahat ng activities, Panginoon, ng mga demonyo, ng diablo, Panginoon. Sa alin, Panginoon, we are now to make a decision this afternoon na kami po ay mag-involve faithfully sa lahat ng activities ng inyong gawain. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa mensahe nito. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. So I hope pinatutunan tayo. Amen. Alright. Alam nyo, matagal-tagal din po na hindi tayo nag-preach ng ganito. Hindi tayo nakapakinig ng ganito. Hindi po ba? Kaya kayong mga malalalim pa ng mga asserts, please ka. Malalalim pa ng mga paniniwala na wala naman sa Biblia. Manindigan tayo. Amen? Manindigan tayo. O baka ang problema nyo ba't at pabuyol-buyol kayo ba? Alam nyo ba yung buyol-buyol? Yun nga, nagmumula. Dapat alam nyo magandahan. Pumunta tayo sa salita ng Diyos. Amen? Doon natin malalaman yung siguradong kalooban ng Diyos. Di po ba? Yeah. Wala na sa horoscope. Amen? Hindi ka pala amen. Huwag marami pang nag-horoscope sa inyo. Sige, magbiyan na namin. Sa ating pong building project, let's give it faithfully. Amen. Amen. So, naman kayo. Ito, maganda to pagka matapos kung isabi natin. Amen. Tapos, tuloy natin yung ating misanin para doon natin ilalagay yung mga natin, mga nagbabaylin. Amen. At pag-pray natin yung ating building permit. And then let's enjoy winning souls. Amen. Everything. So lahat niya. Then next year, pag-pray niyo po na makabili po tayo ng ating pong service sa church. Pag-pray natin na. Sige po, tayo magpasalamat at manalangin. Dakilan namin Diyos, Tugala, kapagrihan sa salamat po Panginoon sa buong hapon, sa inyong pag-ingat po sa amin, sa protection po sa amin, sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa aming napapaginggan na doctrine of the devil, Panginoon.
Salamat sa mga mensahe ng aming pastor po Panginoon. Ingatan po siya, patuloy po kanyang pamilya po Panginoon. At dadako po kami sa pagbibigay Panginoon. Pagpalayan po ang nagbibigay, patuloy na nagbibigay. At magamit sa mga bilang gawain po Panginoon. At ganun po Panginoon sa kanyang hindi pa po natutong magbigay ay palamutin po ang kanyang puso kung magbibigay po Panginoon. Patawad po sa kukulang ng kasala kung aming dalangin sa Panginoon sa Diyos. Amen. Alright, God bless us as we give. Mag-set kayo ng goal sa grupo ninyo para po sa next Sunday. Amen? Amen. And then enjoy natin yung soul winning natin. Amen? Yung soul winning, yung mga Bible studies natin, yung discipleship natin. Tsaka paalala ko lang, alam nyo pag mayroong pupunta sa inyo, tapos sasabihin sa inyo, pipilitin kayo ng swab test. Sabi nyo, hindi. Ayaw ko magpa-swab test. Hindi naman sa takot tayo na malaman may ano tayo. Freedom natin yun. Kalayaan natin yun. Nakikinig ba natin? Una, ito, paalala ko lang naman. Una, yung bang kit na gagamitin nila na, sigurado pa talaga nila sila doon. Wala tayong assurance niya. Ayaw ko ako sa inyo, sabi nyo, ako, ayaw ko na ganyan. Alam ko wala yan, ayaw ko sa inyo, pero ako, kung may pupunta-punta dito, sabi ko sa kanya kanina, kalayaan ko na sabihin sa inyo na ayaw ko na ganyan. Ako, wala akong tiwala doon sa mga kit-kit kasi ginagamit nila. Sa totoo lang. Ako hindi naman ako takot na malaman na meron akong COVID na yan. Pero basta wala akong tiwala doon sa ano nila. No? Tapos i-trace, ganun, kanukuhan na matindi yan. Nakikinig tayo mga kapatid. No? Tsaka may freedom tayo. Napiliin kung anong gusto natin. Amen? Amen? Ako siguro kahit bayaran nila ako, sabi ko hindi na. Kalukuhan lang yan. Okay, so, sa atin ay patuloy natin panalangin itong kalukuhan na gawa-gawa ng demonyong ito na nararanasan natin. Amen? Kaya pinili ko itong series of preaching nito mga kapatid sapagkat ipaalam sa inyo na talaga lahat ito ay hindi sa Panginoon ito. Amen? Alright, so ngayon alam na natin itong mga bagay dito. Alright, may po tayo lahat. So I hope meron tayo natutunan sa the whole day, sa preaching, sa mga sessions natin. At patuloy tayo maging blessed mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Amen? Number 1 sa soul winning, sa discipleship, sa giving. Yan, sa mga services natin, huwag yung kakalimutan. Amen? Okay, tayo po ay sa panalangin. At nais kong hilingin si Brad Juni mamaya pagkatapos natin awitin itong My Sins Are Gone. Amen. Let's sing first, third, and last stanza. First, third, and last stanza. My sins are gone. Amen. Amen. Do you believe that? Amen. Na wala na yung ating kasalanan sapagkat tinanggap na natin si Kristo. Nakatanggap na tayo ng forgiveness mula sa Panginoon Yesu Kristo. That's why we always happy with Jesus. Amen. Amen.
say, my sins are gone. Amen? Oh, niloloko tayo ng Diablo, pero hindi tayo kaya lokohin. Lagi. Third stanza say, when Satan comes to tempt me and tries to make me, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood of the cross of Calvary. Darkness is from the wall. In the sea of God's forgetfulness is good enough for me. Praise God, my sins are gone. Lost. I'm living now for Jesus. I'm happy night and day. Again. Amen. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. The sea of God forgetfulness is good enough for me. Praise God. Praise God. My sins are gone. Amen. Are you happy? Amen. Amen. Okay, kumabas tayo sa panalangin. Brother Johnny, please. Tayo po'y manalangin, tayo po'y umupo at umitit. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa maghapon na pag-ingat mo sa amin, Panginoon, lalo po sa pagkikinig ng iyong salita, Panginoon. At salamat din sa man of God who keeps preaching the word, Panginoon. At salamat po sa mga kaluluwa na nandito ragi, Panginoon, na patuloy mong pinagsasabihan, Panginoon, at malaman at ang may Diyos, Panginoon. At salamat sa doktrin ng Diablo na nagpapaalala sa amin para kami po'y ma-remind at para kami po'y tumibay para labanan siya, Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay ay ikaw pong mag-ingat sa aming pag-uwi, ang mga sasakyan, ang mga makasalubong at makakasabay, Panginoon, ay ingatan mo po, Panginoon, hanggang sa makarating sa kanilang tahanan upang sa araw ng bukas, taglay-taglay namin, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon. At ingatan mo rin ang bawat isa, Panginoon, lalo na po sa mga malalayo, Panginoon, at patuloy mo rin i-provide ang mga pangangailangan ng mga kapatiran at ang mga kaluluwa ng dito, Panginoon. Salamat po sa bawat biyaya na aming natatanggap, Panginoon, at sa mga pagpapala na aming na-receive sa pamamagitan ng Panginoon. At patawad sa nakikita mong karumen po namin sa mga aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ang maganda po yan, alam nyo, ingat kayo sa pag-uwi, sa mga sasakyan. Kasi alam nyo, galit ang Diablo sa amin. Kasi alam nyo, na-expose yan, mga kapatid. Ingat po, ingat. Yung mga bata dyan, matakbo-takbo, ingat. Okay, so God bless you all. And see you on Thursday, Saturday, and Sunday. Thank you very much.